Isa pong magpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatiran. At tayo po'y dadako po sa pag-aaral at pakikinig ng salita po ng Panginoon. At tayo po'y sumaglit na manalangin. Ama naming Diyos, sa dakila sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon po ninyo, Lord, na kami po'y inipon nyo, Lord. Inipon nyo po sa oras na ito. Lahat po ng mga PDLs na nilituloy na makikinig, panalangin po namin ang pagkilos po ng inyong banal na Espiritu. Pagpalain niyo pong bawat isa. Ito pong aming salit na langit sa pangalan ni Jesus. Sige po, nataw. Ang Panginoon, ito po'y matagpuan sa Lucas chapter 19, verse 10. Lucas chapter 19, verse 10. At ito po, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang ating tatalakayin po ngayong umaga patungkol sa kaligtasan. Marami pong mga iba't ibang pag-unawa ng mga tao patungkol sa kaligtasan. Ang iba, sinasabi nila, basta wag mo lang kalimutan ng Panginoon, maliligtas ka na. Kahit na hindi ka magsimba, ang iba naman, basta gumawa ka ng mabuti, ay maliligtas ka na. So may mga iba't ibang pananaw patungkol sa kaligtasan. Subalit, dadako po tayo sa salita ng Panginoon upang maunawaan po natin ang patungkol sa kaligtasan. Yan po sa ating nabasa na verse o talata ay ang anak ng tao yan ang kanyang tutukoy ay ang ating Panginoong Hesus. At alam po natin na si Hesus ay sinuro ng Panginoon sa mundo ito upang iligtas ang mga hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Yan po ang isang misyon ng ating Panginoon Hesus kung bakit sinundo ng Panginoon dito po sa mundo nito. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Wala pong tinatanging, wala pong binbili ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng lahi, para sa lahat ng tao ang kaligtasan. Kaya ang kaligtasan po na ito ay isa pong pagpapakita ng ating Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Kahit na ang tao ay makasalanan, ay gumawa pa rin ang Diyos ng paraan upang ang tao ay maligtas at manumbalik sa Kanya. At ang kaligtasan ito ay para sa lahat ng mga makasalanan. At sa Biblia, ay lahat ng tao ay makasalanan. Wala pong mababasa sa Biblia na matuwid, maliban sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat ng mga makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Kaya kailangan po natin ang tinatawag na kaligtasan. Sinabi rin po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ito pong kamatayan na ito na sinasabi po ng Biblia ay pwedeng parusa. Lahat po ng pagkakasala at parusa na kalakip. At sa Biblia, ang pinakamabigat na parusa ng kasalanan ay tayo po ay maitapon sa dagatang apoy. Yun po yung talagang pinakamabigat na parusa ng kasalanan. Kaya ang ating Panginoon Diyos, ayon po sa Gawa, chapter 4, verse 12, na sinabi po doon, wala pong ibang pangalan na ibinigay ng Diyos upang maligtas ang tao. Walang sino man sa mundo ito ang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus. Diyan po sa ating nabasa, mga minamahal na kapatid, walang ibang pangalan na ibinigay ng Panginoon para maligtas ang bawat isa. Ang pangalan na yan ay si Jesus. Ang tao ay wala pong kakaya
kakayahan na iligtas ng kanyang sarili. Yan pong makikita po natin dyan. Ang tao wala pong kakayahan na iligtas niya ang kanyang sarili. Kahit ang ito gawin ng tao ay kung wala po si Diyos sa buhay nga, hindi pa rin matatampa ang tinatawag ng kaligtasan. At ang kaligtasan ay hindi po tayo, wala po kakayahan ang isang relihiyon na iligtas ang tao. Kasi po dyan sa ating nabasa, si Jesus lang. Kaya ang relihiyon ay hindi po yung hindi po yung makakapagligtas sa isang tao. Ang relihiyon, ito rin po ang isang paraan upang makilala natin ang Panginoong Diyos. Dahil po sa mga relihiyon na yan o mga sekta, ay dyan po may mapangalan ang mga salita ng Panginoon. At dyan po natin makikilala ang ating Panginoong Diyos. At dyan nabasa po natin, hindi rin po tayo maliligtas sa mga mabubuting gawa. Kaya hindi po nakabatay yung mabubuting gawa para maligtas ang tao ayon po sa salita ng Panginoon. Hindi po sa mga mabubuting gawa tayo maliligtas. At sigurado po magkakamali at magkakasala pa rin tayo. Hindi po natin manasabi na palaging matuwid ang ating pamumuhay. Mayroon at mayroon na tayo po'y magkakasala at makagawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So dyan po sa ating nabasa, si Jesus lang ang may kakayahan na iligtas ang tao. Walang ibang pangalan na pwedeng maligtas ng isang tao maliban sa ating Panginoong Jesus. So, dyan po sa Biblia, sa salita ng Panginoon, ang itinuturo po ng Biblia, si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. At ang pangalan ni Jesus, ay makapangyarihan. Kaya nga, sinabi po doon sa isang, sa Gospel of Mark, may isang babae po na 12 taon na dinugyo. At siya po doon po, lahat po ng paraan ang ginawa niya. Pumunta po sa iba't ibang doktor at nagamit niya po lahat po ng kanyang pera pero wala pong nangyari. Nagiging worse yung kanyang sakit. At nung narinig niya po yung pangalan ng Jesus, ay nabuhayan po siya, nagkaroon po siya ng pag-asa. Ano ba ang mayroon sa pangalan ng Jesus? Ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay siya po ang tagapagligtas. At ang nangyari po doon sa chapter 5, ito pong babaeng ito ay pinagaling ng ating Panginoon Jesus. At hindi lang po pinagaling, nagkaroon din po ng kaligtasan itong babaeng ito. Dito po sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Isay po dyan. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya. Dahil sa biyaya ng Diyos na ligtas kayo. So number 1 po dyan, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya. Biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin po mga kapatid, ang kaligtasan ay tinrabaho na ng ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus, ayon po sa Biblia, siya po'y napako sa krus. Kung hindi po bumuhos ang kanyang dugo, ayon po sa Biblia, wala pong kapatawaran ng kaligtasan ng kasalanan. Wala pong kapatawaran ng kasalanan pag hindi po gumulos ang dugo ng Hesus, pag hindi po siya namatay. Kaya po, ang kaligtasan po natin at kapatawaran ng kasalanan ay nakabase sa sakripisyo at dugo ni Jesus, yung kanyang pagkamatay. Kung wala pong kamatayan si Jesus, kung hindi po napako si Jesus sa krus at hindi po siya namatay at muling nabuhay,
wala po tayong matatamo na kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Yan po ang tinuturo po ng Biblia. Kaya po ang kaligtasan sa pamagitan po ng biyaya ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos. At yung biyaya na yan na sinasabi ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang ating tagapagligtas sa pamagitan po ng biyaya at yung sakripisyo na nagawa ni Jesus para sa atin. At dito pa, mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya. Naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. So, kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po, naipapangalan ang salita po ng Panginoon para ang tao magkaroon ng pananampalataya. Kaya po sinabi ni Jesus, lumayo po sa buong mundo at ipangalan ng magandang balita. Sa pamagitan po ng pangalan ng salita po ng Panginoon, at tayo po nakikinig ng salita po ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Yung pananampalataya na yan sa ating Panginoon Diyos, doon po natin matatamo ang kaligtasan na sinasabi po ng banal na Biblia. Pananampalataya. Kaya po, napakahalaga po ang pangangaral ng salita po ng Panginoon at napakahalaga din po yung pakikinig ng kanyang mga salita upang tayo po magkaroon ng tinatawag na pananampalataya. Pag tayo po sumasampalataya kay Jesus ng buong puso, ayon po sa Biblia, ay maliligtas po tayo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang pananampalataya na yan, hindi naman basta dumarating yan. Kailangan na makinig tayo ng salita po ng Panginoon. Dumarating ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng mensahe patungkol kay Kristo. So ang pakikinig, yan po ang entrance ng pananampalataya. Pintuan. Diyan po pumapasok ang tinatawag na pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita po ng Panginoon. At sa pamagitan po ng ating pananampalataya kay Kristo, ay doon po natin makikilala ang ating Panginoong Isus ng malalim na pagkakilala sa Kanya. At alam po natin na lahat po ng tao ay kilala po nila si Kristo. Pero wala po silang personal na ugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesus. At magkakaroon po tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, kaya ang pananampalataya ay napakahalaga din sa tinatawag na kaligtasan ng isang tao. At ang pangatlo, ang kaligtasan ay kaloob ng Panginoon. Ang kaligtasan ay kaloob ng Panginoon. Ayon po sa ating binabasa. Ang kaligtasan ay kaloob ito ng Diyos. Kaloob ito ng Diyos. So, diyan po natin mabasa mga naman na kapatid, ang kaligtasan pala ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, pagkaloob o regalo ay kusang ibinibigay. Wala pong bayad. Yung kaloob ng Diyos na ibinibigay sa atin. At ang gawin lang natin ay tanggapin natin yung kaloob ng Diyos para matamo natin yung tinatawag na kaligtasan. Mabasa po natin dyan sa Biblia, ang kaloob yan ng Diyos na sinasabi niya po, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na Kanya pong ibinigay. Ayon po sa John 3:16, yan po yung kaloob ng ating Diyos, si Jesucristo. At yung kaloob na yan na ay binigay ng ating Panginoong Diyos, yan po yung pinakadakilang kaloob na pwedeng matanggap ng isang tao. Maraming tayo po nakatanggap na rin po ng mga regalo na ibinibigay.
Pag sumapit ang kaarawan ng isang tao, pag sumapit ang Pasko at anuman ng mga okasyon, ay may tinatawag na mga regalo na ibinibigay. At diyan po sa regalo po na ibinibigay, ayon po sa Biblia, ang pinakadakilang regalo na pwedeng malanggap ng isang tao, yung kaloob na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. At ito po kaloob na ito ay binigay ng Diyos, ay marami pong inalaman yan. Package na yan, yung kaloob na yan na ibigay Diyos sa atin. At yung kaloob na yun, bigla ng kaligtasan, kagalakan, kapayapaan, marami pang iba na kaloob na kasama maliban sa kaligtasan. Kalayaan, kasama na po dyan sa kaloob ng Diyos na ibigay na sa bawat isang tao. Kaya po yung kaloob na yan na ibinigay ng Diyos sa atin ay napakahalaga. Pero ito ang ating sentro po dyan ay yung kaloob ng kaligtasan. Kailangan lang po natin tanggapin yung kaloob ng Diyos para mapasa atin. So, ibig sabihin ng kaloob na yan ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Nasa atin kung tatanggapin natin o hindi ang kaloob ng Diyos. Pero mga minamahal na kapatid, mas mainam na tanggapin natin yung kaloob ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa atin. So, ang kaligtasan sa pamagitan ng kaloob ng Diyos. At dito rin po, ang kaligtasan hindi nakasalalay sa mabubuting inyong gawa para walang may pagmulaki ang sinuman. Maliwanag po dyan sa ang kaligtasan hindi nakasalalay sa mabubuting inyong gawa. Kung mabubuting gawa ang ating batayan sa kaligtasan, di gagawa na lang tayo ng mabuti. Hindi na tayo maglingkod sa Diyos at gumawa na lang ng mabuti. Pero hindi pa rin pwede kasi talagang magkakamali at nagkakasala pa rin tayo. Kaya hindi po nakabatay sa mabubuting gawa ang kaligtasan, mga minamahal na kapatid. Nakabatay pa rin yan sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya, at sa kaloob ng ating Panginoong Diyos na si Kristo. Dito po sa Romans chapter 10, Romans 10 verse 9 and 10. Sinabi po dyan, sapagkat ganito ang ipinangako, 9, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maniligtas ka. May dalawang paraan po dyan, ipahayag natin si Jesus na bilang Panginoon. Pag sa English, meron po, if you declare with your mouth. Pero sa Tagalog, ipahayag mo na si Jesus ay Panginoon. So, kailangan na itong ating bibig ay bigkasin niya na si Jesus ay Panginoon, na si Jesus ang tagapagligtas. Kailangan na ipahayag natin, bigkasin natin na si Jesus ay Panginoon. Kaya nga maraming beses na pumatid pa kung ipinagprint na isa po taong karamdaman at malapit nang mamatay. Sa hospital, pinupuntahan ko at ipinag-pray. Kailangan na bigkasin niya. Ipahayag na si Jesus ay Panginoon. I-declare natin, ipahayag natin na si Jesus ay Panginoon. Pag binigkas po natin na Panginoon at itinaas po natin ang ating kamay at sinabi po natin ay Panginoon, kikilos po ang Panginoon sa ating buhay. Pag sinasa natin ang ating kamay at sinabi po natin, Panginoong Diyos, tulungan mo ako. At kikilos ang Panginoong Diyos sa ating buhay.
At pag sinabi po natin, Panginoon, binibigkas natin na ang Diyos ang may control sa ating buhay. Pag binibigkas natin po ang Panginoon, ang Diyos ang may control sa ating buhay. Diyan po mag-uumpisa na ang Panginoon ay kikilos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon. Ikilos po yan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag mo ng pangalang Panginoon. Ikilos ang Panginoong Diyos, mga minamahal na kapatid. Kahit saan ka man, pag tinawag mo ang pangalang Panginoon, nandyan ang Panginoong Diyos na kikilos. Ano man ang ating mga kalagayan, ano man ang ating mga sitwasyon, pag tinawag natin, binigkas natin Panginoon, kikilos ang Panginoon sa ating buhay. So kailangan po ng pagpapahayag, bigkasin natin. Pwede naman dyan sa ating higaan, pwede mong bigkasin, Panginoon, tulungan mo ako. Ako ay sumasampalataya sa iyo na ikaw ang anak ng Diyos na tagapagligtas. Bigkasin natin. Yung sa'yo po dyan, sumampalataya ng buong puso. Sasampalataya ka ng buong puso. So, nandyan din po yung letter B, kailangan ng sasampalataya ng buong puso. Ayon po sa nabasa natin, na siya'y sumampalataya, maliligtas siya. Sasampalataya ka sa kanya ng buong puso. Dahil po sa ating nabasa, kasama pa rin ang panumpalataya na sinasabi po ito sa Romans 10, verse 10. Ang kaligtasan, konektado yan, yung pagpapahayag at sasampalataya. Buong puso, ang sinabi po dyan ng ni Apostol Pablo, kaya pag tayo po sumampalataya sa kanya, buong puso, huwag po tayo magdududa, yung talagang buong puso na pagtitiwala sa ating Diyos. Sasampalataya tayo ng buong puso sa ating Panginoon. At kung napahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Kaya nandyan po yung pagpapahayag at sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus. At sinabi ko dyan, maliligtas siya. Kaya napakahalaga yung pagpapahayag, bigkasin natin na si Jesus ay Panginoon, namatay at muling nabuhay. At pangalawa, sasampalataya po tayo ng buong puso. Para po lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, kailangan po tayo palaging makinig ng salita po ng Panginoon, ng mensahe patungkol kay Kristo. Yan po nagbibigay ng pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. So ito lang po ang ating may share po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po nito, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isang dumalo sa gawain ito. Patuloy ka pong kumilos sa buhay po ng lahat na participant ng lahat ng mga BJP sa oras po nito, Lord. Kumilos ka po sa kanilang buhay, O Diyos. Ito po ang aming samad na namin sa pangalan ni Jesus. Amen.